Hello and welcome to another live episode of Ask Teacher J. And with me today, it is my indeed honor and distinguished pleasure to have my direct superior from Learning Links Academy. Uh, Siguro kung ide-describe ko tong taong to, hindi ko siya ma-spelling nung umpisa. Kasi dahil nga nung back in 2017, nung bago pa lang ako sa Learning Links, syempre dahil senior teacher siya, hindi ko alam kung paano siya i-approach. Pero this teacher single-handedly revitalized my love and passion for history. And I was encouraged to go back to my musicology roots. Kaya ko rin in-establish din ang pagtugtog ng kulintang ulit sa Learning Links Academy dahil na-inspire ako dito sa ating guest na to. So, without further ado, let's all welcome Professor Daniel Maestro Anciano. Sir, good morning. Good morning. Thank you, Teacher Jay. And so far, the way you introduce me reminds me of my old professor who said to me that the best one who could introduce a guest speaker has the ability to amaze the speaker of his contribution or what they call it, accomplishment. So, nagawa mong maiwawa ko sa accomplishment ko. Okay, so, anong ating pa natin ngayon? Ano yung ating discussion ngayong araw na ito? Dahil sa ako ay walang particular na masasabi sa oras na ito. Kaya ikaw ang magpapaikot ng discussion natin. Opo, sir. Wala pong problema dyan sa ganyang aspeto. Pero syempre, sir, sisimulan natin kung sino muna kayo. Bilang isang guro, Teacher Daniel, sa loob ng halos, sabi mo nga ay mag-aapat na dekada na ng pagtuturo. Ano ang nag-udyok sa inyo? What inspired you to teach? Siguro yung kahirapan. Yung poverty ng buhay namin noon. Unang-una, gusto ko mag-aral ng college. Kaya lang, wala akong pampaaral ng college. Nagkataon ng normal ay merong isang available na slot. Siguro itinadhana para sa akin, kaya napapasok ko na ang kulay. Ang totoo, ang aking target ay maging agriculturist sa Los Baños, pero nauna na ang normal. Pero yung process nyo, sir, nung pag-aaral sa pagturo, bigla ba itong dumating o meron talagang... Ulit, Teacher Jay, parang... naputol ba? Sorry, sir. Yung ano nyo, okay. Yung profession nyo sa pagtuturo, meron ba kayong naging inspirasyon bukod sa kadahilanan sa buhay, sa status sa buhay? Meron ba kayong ginawang ehemplo? Yes, very good. Yes, unang-una, maraming nagkataon na marami akong magagaling na teacher noong high school na minsan nakikita ko, sabi ko, gusto ko ganun din. Kaya lang, syempre, iba yung aking interest noon. Pero nung panahon wala na akong option kundi yung isa sa ito. Ito na rin. At least mas gusto ko to. Mas gusto ko to kaysa sa, or rather, maliyat ako. Pwede na ito kaysa sa nakapalit ng agriculture. Kasi gusto ko namang mag-agriculture talaga eh. Ang problema lang, mahirap ang buhay. Okay. Naisip ko rin, sir, na nung dumating ako sa Learning Links, kasi nung unang beses na-introduce ka sa akin, ang inisip ko kaagad, meron ka kaagad na
respectable background. Pero hindi ko inimagine yung lawak ng knowledge nyo, lalo-lalo na sa pag-handle ng mga tao. Sa aspeto, sir, ng nangyayari ngayon, ano yung pinaka-struggle nyo sa pag-shift mula dun sa ordinaryong face-to-face papunta sa ngayon na ginagawa natin na online? Siguro 2010, ay kung ako nagkakamali, 2010, inanyayahan ako ng Del Sol Dasmariñas na mag-lecture kung ano ang magiging muka ng Decimagine 2010. Anong magiging muka ng pagtuturo ng social science sa harap ng makabagong teknolohiya. At ang isa sa mga there na sinabi ko sa kanila ay dating panahon, magtuturo ang teacher at ang mga student. That was 2010. Alam ko, nagkaroon ng violent reaction sa sinasabi ko sa mga umattend ng conference na yon. Sabi nila, imposible. Pero sabi nga ng aking kasamahan, Daniel, parang totoo yung sinabi mo nung magsalita ka sa Lasal. So, unang-una, ramdam ko na noong paman na magkakaroon ng malaking impact ang information technology sa paraan ng ating pagtuturo. Hindi lamang pagtuturo. Ang una ko kasi nakita yung research. Sa pamamagitan ng research, hindi na kami o hindi na tayo kinakailangang lumayo pa para maghanap ng materyales kung hindi na andito na. Pumutok ang tinatawag nating information explosion at available na, or rather information are now available on our fingertips, and what we must do is how to use it properly. At alam ko sa ganitong setup, hindi lang ito yung simula at hindi ito magtatapos dahil lang sa pandemic. Okay. Ang teacher ay pwedeng magturo kahit nasaan at ang mga bata ay pwedeng turuan kahit saan sila naroon. Ganyan. Sa totoo lang, Sir Daniel, isa din ako sa mga tumatangkilik sa nangyayari ngayon, lalo-lalo na sa synchronous online teaching natin. Dahil tayo sa Learning Links Academy, nauna tayo sa pag-implement ng ganitong setup na ito ay isa sa mga bagay na na-establish natin. Kaya halos hindi na tayo masyadong nahirapan nung nag-shift bigla lahat sa online teaching. Pero matanong ko po kayo, Sir Daniel, ano po ang opinion nyo sa mga veteranong guro na hindi pa rin makasabay sa teknolohiya? Ayun, magandang tanong. Noong araw, may batas sa university. 20 years ago, ang batas sa university, publish or perish. Mag-publish ka. Yeah. Publish or perish. Then, in 2010, ang naging batas ngayon, to be quoted or perish. At sa kasalukuyan, isang masakit na katotohanan na kapag hindi mo ito alam, magpe-perish ka eh. Talagang batas ng survival, yung tinatawag na adaptability. Kung gusto ng sino man na mabuhay pa siya sa kahit sila'y veteranong guro, kailangan mag-adapt siya sa technology.
Well, um, I can make mention, no, si Teacher Omar Muldong natin, no? Isa sa mga Yes. kapit-tapitagang teacher natin na inaamin naman niya, hindi niya pinagkakailan na senior citizen siya, pero nakuha niya yung aspeto ng pagtuturo sa makabagong panahon. Oh, At isa sa mga tinitingalaan niyang inspirasyon ay kayo, sir. Kaya ganun ba? kasi ikaw ay Hindi ko alam. Oo. pero nakikita naman natin, sir, kaya tech savvy rin po kasi kayo, kaya natutuwa ako lalo-lalo na kapag nagpo-post po kayo ng mga jokes nyo tungkol sa bagong cellphone na naka-box pero ang nasa loob ng box ay medyas. Ah, isa sa mga bagay Yes. na Oo. kinatutuwa ko 'yon. Ngayon, sir, kung hindi alam po ng mga nanonood sa atin ngayon, meron po kayo ngayong YouTube channel, which is ang pangalan po ay Yes. Mananaliksik. Bakit po kayo nag-establish ng YouTube channel? Teka. Ang YouTube channel ko ay una, huwag mo sabihin meron ako ngayon. Actually, ang YouTube channel ko ay nag-start noong 2009. Apo. Wala pa akong alam o wala akong konsepto ng anuman o ng monetization para gawin yon. Ang mahalaga lang sa akin noon, way back in 2009, ipakita sa iba ang nakita ko. Mm-hmm. Yun lang ang purpose ko. Kasi sa pamamagitan ng video, may papakita natin kung ano ang nasa loob ng ating isipan sa mas maraming bilang ng tao. Yun lamang. Then monetization, ang totoo ngayon lang nangyari yan yung idea yan. At wala pa rin akong idea hanggang sa mga sandaling ito. Bakit ako ngayon nagpo-pursue? Una, matanda na ako. Sa pagtanda ng isang tao, kayo, sa kaso nyo, anumang umigsi sa school natin para sa inyo, challenge. Mm-hmm. So, kaya nga minsan, sabi, bakit parang hindi ka nahubo? Bakit hindi ka nakilos? Paano? Yung tinitingnan yung challenge ngayon, nakita ko na yan 35 years ago. Nakita ko na kung paano nasosolve. At minsan, lumilitaw na at nakikialam ako during that time. Pero nung tumatanda na ako, nakikita ko na ang isang problema, minsan ang sagot sa isang problema ay yung hindi mo pagtingin doon o hindi mo pagsagot doon. Lalo kami, mostly, huwag mo nang asahan na hahawakan ko pa yung problema. Kasi nakikita ko na sa mas mataas na perspektibo Kaya tanungin nyo na lang ako kung anong mangyayari. Sasabihin ko sa inyo dahil sa may pattern ako ng may libong na iisa lang yung template. Oo, yan. Okay, sir. Maraming salamat sa inyong saloobin tungkol sa pagiging guro. Binabati ko si Lance Astrillo. Good morning, Lance. Grade 7. Hi, Lance. Good morning. Si Charles De Castro, former LLA Hi, Charles. student. Good morning, Charles. Ang aking better half, si Jen, nandyan din, nanonood. Si Mrs. Santa Maria, nanonood sa atin. Nanay ni Elijah at ni Jarius. At si Jarius din, online. Hindi ko kilala to, pero si El Guapito. Nice. Sige. Sino si El Guapito? Hindi ko nga rin alam, sir. Pero binabati ka namin. So, kung meron po kayong katanungan para kay Teacher Daniel, ay maaari po nyong ilagay sa ating chat box. At inaanyayahan ko po kayo na suportahan nyo ang aming mga channel. Merong link po sa description box, yung link sa channel ni Teacher Daniel at link sa channel ko. Saka kung pwede lang din mag-support na rin kayo sa ating ko-fi.com, Ask Teacher J. Kahit konting barya lang para sa ating pagkakape.
So, Sir Daniel, let's move on. Yes. Ayun, may tasa ng kape si Sir. Okay. Ah, May tanong? wala pa naman, Sir. Wala pa naman nagtatanong. So, let's move on to our next topic, Sir. Ito is sa mga bagay na katulad ng sa introduction ko, nag-inspire talaga sa akin. Dahil yung knowledge mo and love for history is unfathomable. So, kung walang hanggan. So, unang-una, Sir, ano po ang nag-udyok sa inyo na maging isang historian? Okay, nice question. Alam mo, isang bagay lang sabihin ko. Ang historian hindi ginagawa. Ang historian ay ipinapanganak. Nako mo, Teacher Jay. Yes, sir. Kasama ng aming destiny na maging isa. O sabihin ko na siguro sa iyo na bata pa kami, bata pa ako, parang may kahapon na laging nakasunod sa akin. At siguro, sabi ko nga sa bandang huli, ipinapanganak ang historia. Hindi siya ginagawa. Even though pwedeng pag-aralan, pero kahit na sila mag-aral pa, yung level ng kanilang pagkakapanganak sa kanila, iba-iba pa rin. Sa kaso ko, nakapokus ako sa Cavite at maaaring hanggang sa Calabarzon. Dahil bilang historian, hindi lamang libro ang aming pataya. Nagkukwento. Balikan ko ha. Kapag ikaw historian, hindi lamang libro ang iyong pataya. Nagkukwento ang mga kwento. Nagkukwento ang mga salita. Nagkukwento ang mga galaw. At higit sa lahat, nagkukwento yung ekolohiya o kapaligiran ng tao kung paano siya ginamit ng mga naunang panahon. Dahil hindi magaganap ang kasaysayan kapag hindi pinayagan ng kapaligiran. So manulit, sa pagkahaba-haba, lilinawin ko at babalik lang ako, ang historian pinapanganak. Meron sa atin, meron sa bawat isa sa atin na isang kahapon na kumakalabit sa akin o kumakalabit sa bawat isa sa atin, ikwento mo naman ako. Ikwento mo kung ano nangyari before. Meron tayong ganong consciousness. Maaaring hindi nga lang napakarami, pero naandun yun at naghihintay na ikwento mo. Sir, sa dami ng ginawa niyong pagsasaliksik, pagsisiyasat at pagsusulat tungkol sa history o sa kasaysayan, meron ba kayong specific or particular na history na gustong-gusto nyo laging, kung kapag yan ang binigay sa inyo na dapat nyong i-research, talagang hindi kayo nagdadalawang isip na ginagawa yun? At ano yun? Okay. Yeah. Thank you na naintindihan ko na yung tanong mo. Mostly, sa akin ang pre-colonial history. What I mean, pre-colonial history, kasi lagi tayong magsisimula ang history natin kay Magellan. Kasi yun ang unang written ako ayon sa kanila. Magellan and then onward. Pero papaano yung pre-Magellan o pre-Spanish era? Halimbawa, ano yung tsura ng mga sinaunang tao, sinaunang lipunan na nadatnan ng mga Spaniards nung sila ay dumating, nung dumating ang mga missionaries. And based on this account, the people they encountered along the Calabarzon and anywhere in the country possess a certain degree of not only advanced culture but a certain degree of civilization. Actually, the English civilization, the English word civilization in Tagalog is kabihasaan o kabihasnan.
At mula sa kabihasnan, wala namang matandang Tagalog na kabihasnan. Ang ginagamit doon ay kabihasaan. So, anong nakita ng mga Spaniards sa Pilipinas? Sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, at lahat ng yan, siguro kung ako ay susulat. At ngayon, ang totoo, hindi ko isusulat. Naisulat ko na. Dahil yan sa hindi magiging libro, dahil hindi magiging libro, ginawa kong YouTube. Sabi nga ni Ambet Ocampo, ang mga Pilipino raw hindi magaling mambabasa. Hindi raw mahilig magbasa. Pero nakita ko, encounter ko ngayon yung sinabi ng aking kaibigan si Ambet, na maaaring hindi siya bumasa, pero manonood siya. At nakita ko, ito na yung pinakamahusay na medium para maikwento ko ang nasa sa loob ko na dapat sana i-libro. Imbes na isulat, sir, no? Na kasi sabi nga nila, hindi raw tayo mahilig magbasa. So sige, manonood naman tayo. Babad tayo sa YouTube. Oo nga. Well, magandang bagay, sir, na nasabi niyo yung pre-colonial history. Doon sa mga na research niyo na, sir, tungkol sa pre-colonial history, ano po yung sa tingin niyo pinaka significant work na inyong na encounter na sa tingin niyo dapat na alam ng mga tao sa personal yung nagawa? Sige. Pagdating mo sa tinatawag na pre-colonial history, una, ano yung kanyang kultura? Ikalawang significant ay yung tinatawag na mobility ng tao. Paano gumagalaw ang mga sinaunang tao? Unang-una, gaano kalawak ang mobility ng mga tao during the pre-colonial or perhaps 500 years before the coming of the Spaniards. Ano ang indication ng mobility? Yung language. Tingnan mo ang Calabarzon. Sometimes they call it the Tagalog region. Bakit ang lawak ng Tagalog mula sa Batangas hanggang sa Bulacan at ang Metro Manila area ngayon at during the pre-colonial time, ang ginagamit nilang usapan ay Tagalog. Ibig sabihin, may mobility ang tao within that area hanggang Batangas to Bulacan and Bataan para magkaunawaan ng mga yan. At ang pinakamahalaga dyan sa mobility niyan ay yung pagbibiyaheng tubig at yung mga kalsada o pre-colonial na daanan noong panahon yun. May mga daan o sistema ng daan na umi-exist sa buong Katagalugan at na-connected sa iba pang rehiyon ng Bicol, ng Kapampangan area, Pangasinan, etc. Huwag nating isipin bago ang lahat. Lahat ng ito ay nakabase sa isang pre-colonial na nakalipas ng mga Pilipino. Grabe, ang lupit. Wala rin akong siguro masabi dun sa sinabi nyong lawak ng inyong pagsasaad tungkol sa mobility. Kasi sa tingin ko, isa sa mga aspeto na rin ng tao, lalo na sa panahon ngayon na kailangan mabilis tayong kumilos . At kayo na rin po ang isa sa mga nagbigay din sa akin ng oportunidad na pag-isipan mabuti kung paano ibalik yung kultura ng mga taga-Timog. Lalo na yung mga kapatid natin sa Mindanao. Yung pagtugtog lang at respeto sa pagtugtog ng kulintang.
Kayo po, Sir Daniel, paano nyo po ba, paano nyo po masasabi na kailangan ng mga guro ngayong panahon na to na ibalik ang kultura, yung mga tradisyonal na gawain? Kayo po ba ay sumusuporta sa muling pagsibol ng makalumang kultura, o kayo po ba ay may ibang opinion sa ganitong paraan? Okay. Sige, maganda yung tanong mo. Pagdating sa salitang kultura, laging iniisip ng tao na ang kultura ay luma. Pero ang definition niyan sa antropolohiya, lahat ng kakayahan ng tao para mabuhay siya ay kultura. Ang umiiksi sa atin, ang pagsasalita natin, kultura. Ang mga paraan ng pakikisalamuhan natin hanggang ngayon ay tinatawag nating kultura. Ngayon, bakit laging kung sa lumang kultura? Gusto ko lang sa ating panahon ngayon, gusto ko lang makita kung ano yung ginagawa natin ngayon na bahagi ng ating kultura. Makita niya yung mas malayong link noon sa nakalipas. Halimbawa, hanggang ngayon nakita ko na pag mayroong umbok, naalala mo yung umbok sa lupa? Yes, sir. Ano ba naging attitude ng mga tao? Kahit ngayong makabagong panahon, pag meron silang nakitang umbok na lupa, lalo na sa mga open field na walang bahay, yung nuno sa punso. Yes, sir. Oo, tama po. Na ano yun, tabi-tabi po. Teacher J, ikaw, tanong ka ng tanong sa akin. Ako ngayon na magtatanong sa'yo, bakit ganun yung attitude ng hanggang ngayon na kapag may nakakita sila ng punso ay punso ay nagtatabi-tabi po sila? Sa totoo lang, Sir Daniel, hindi ko alam kung ano yung punot dulo ng pagsabi ng tabi-tabi po. Pero dahil nga may kinalaman ito sa sabihin na natin sabi nga nila paranormal, beyond normal, o may mga mitolohiyang mga nilalang na nag-e-exist daw. Ang sinasabi nga nila, ang nuno sa punso ay associated sa mga duwende, mga taong lupa, at ito daw ay kanilang mga kaharian. Kung titignan niyo po rin ang aspeto ng mitolohiya ng iba't ibang bansa, halos lahat ng mga bansa sa buong mundo ay may kanya-kanyang version o version ng nuno sa punso. Whether ito ay mga dwarves, duwende, halfling, basta merong maliit na burol sa lupa or mound sa lupa, yun ang dinedeclare nila na tirahan ng mga sinasabi nilang earth creatures. So, okay. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng napakagandang paliwanag kung paano nyo tinitingnan ang nuno sa punso. Kung babalikan natin yung kahapon, pasensya na, hindi ako sanay talaga magsalita ng ako. Kung babalikan natin ang pre-colonial na Pilipino, at ano ang link niya hanggang sa kasalukuyang umi-exist na paniniwala, ito. Ang mga, ulitin ko lang muli, nuno sa punso. Okay. Una, ang paglilibing ng mga sinaunang Pilipino ay ginagawa sa puno. Sa puno? Oo. Namimili sila ng may malaking guwang o halong. At doon nila inilalagay ang maaring bangkay or second o kaya ay
first burial o kaya ay secondary burial. Malaking puno, at the same time, nilalagyan nila ito. Kaya noon, sinaunang panahon, tuwing dadaan sila sa malalaking puno, tahimik yan. Dahil bilang pagrespeto sa namatay na tao. At mostly, ang mga namamatay, syempre, yung datan ay mas matatanda kaysa sa bata. At inilalagay sila sa punong yon dahilan sa bilang paggalang. Kaya ang tawag sa mga namatay doon nila ay nuno. Kuha mo? Nuno. Tapos, inilibing, yung nuno, saan inilibing? Pakiremind niya, nalimutan ko eh. Saan nila inililibing yung kanilang mga nuno? Di dun sa puno. Di ba yung parang sa mound sa puno, di ba? Okay, tatandaan natin na kapag ang puno ay namatay, mostly yung pinaglibingan, nag-create yan ng mound. Tama. Tapos, kinakain ng anay. Kaya laki-laki. So, naintindihan ko na kung saan galing yung ganung paniniwala mula sa kahapon. Ulitin ko ulit, nuno sa punso. Kasi ninuno. Yes. Yung punso, pag sinabing punso, yung puno na nabulok at nagiging mound. Yes. Kaya nuno sa puno. Before, nung hindi pa siya nabubulok, ang tawag nila dyan, nuno sa puno. Ginaw? Yan lang isang halimbawa ng koneksyon ng kahapon at ngayon. Na hanggang ngayon hindi malinaw sa mga tao kung bakit nuno sa punso. Maraming salamat, Sir Daniel, at may natutunan na naman ako sa inyo ngayong araw na ito. Sa totoo lang, sa tagal ko ng panahon na nagtuturo o nag-aaral, nagre-research, ngayon ko lang nalaman yung tunay na kadahilanan kung bakit siya nuno sa punso. Maraming salamat, sir, sa bagong kaalaman. Okay. Oo. Dahilan sa, lilinawin ko sa iyo, na ang link natin sa kahapon at ngayon ay ang wika. Kayo, sir, ano po ang pananaw nyo sa pagtuturo ng kasaysayan sa wikang Banyaga at sa wikang Filipino? Sa tingin nyo, ano ang mas may karapatan? Tama ba yung term na yun? Karapatan na gamitin sa pagbibigay ng pagkakakilanlan sa edukasyon ng kasaysayan? Okay. Ang problema natin, depende yan sa depende yan sa audience. Alam nga naman, magtagalog ka ng magtagalog, English speaker yung audience mo. O bata pa sila, sinanay na silang magsalita ng English. Naiintindihan. Kasi mostly, ang problema ko kasi, nabuhay ako sa State University, kung saan pinilit sa loob ng 30 taon ng pagtuturo namin, pinilit na ituro ang history sa wikang Pilipino. Bilang bahagi ng tinatawag na nasyonalismo ng kapanahonang yan. At ito rin yung sistema sa Universidad ng Pilipinas at maging sa Ateneo. Okay. Pero sa realidad, wala namang wala namang ako nakitang hadlang sa pagkaunawa ng kahapon, alin man ang gamitin man ang Ingles o Pilipinos bilang medium ng pagtuturo. Kaya lamang ang wika ay sa pag-aaral o yung personal research mo, kailangan gamitin yung wika ng nire-research mo. Number 1 requirement yan. Kaya yung mga, halimbawa, sa Bisaya, mag-research ka sa Bisaya, kailangan marunong ka ng Bisaya kung hindi man totoong-totoo. At least naiintindihan mo sa pamamagitan ng tenga at basa kung hindi ka man makapagsalita.
Well, nakakaano rin naman, no? Parang tuloy nagi-guilty ako, sir. Bakit? Kasi ako'y isa sa mga katulad niyan, makaluma na ang pananaw ko kapag araling panlipunan, dapat salitang Pilipino. Pero kung nga naman, sa tingin nyo ba, sir, kahit meron tayong maganda rin ba na hayaan natin na ma-inculturate ang mga ating foreign students at kasanayan ng mga batang sanay ng magsalita sa English? Okay, ganito. Yeah. O sige, mula sa karanasan ng mga kaibigan ko na nag-aral sa ibang bansa. Mm-hmm. Halimbawa, Japan, under the Monbusho program. Mm-hmm. Sa Germany, maging sa China. Alam mo, isang common thing, ang lahat ng lecture nila hindi English. Bilang foreigner, sa kwentuhan namin ganito, ang sabi sa kanila, way back in the 80s and 90s, ang sabi sa kanila, nandito kayo para mag-aral, para matuto mula sa amin. So, bakit namin kami magtuturo sa inyo magtuturo kami ng English? At iyon yung mga scholars natin na galing sa ibang bansa, kailangan nila at alam nila na kailangan nilang matutunan ang wika ng kanilang host country dahil hindi nila mapipilit ito na gamitin yung English. So, ang naging problema natin sa Pilipinas, sa isang kultura at edukasyong alipin, yung wika natin, kapag may foreigner, kailangang isang tabi yung ating wika at gamitin yung ibang wika to accommodate these foreigners. Mm-hmm. Gusto ko lang ipakita, gusto ko lang ipakita yung kung paano tinatrato ng ibang mga host country ang kanilang wika sa kanilang mga visiting student. Mabigat. Naiintindihan ko, sir, yung pananaw ng yung kwento Oo nga naman. 'Di ba? Yan yung realidad sa ibang bansa. Kung nandito ka sa Pilipinas, dapat matuto kang mag-Filipino. Kasi nakita ko na yan, ilang kaibigan na galing normal ay mga naging Monbusho scholars. Mm-hmm. Mm-hmm. O yung kanilang foreign yung kanilang Department of Education. So, kaya pagdating nila rito, at the same time, ang purpose ng Monbusho, ipalaganap yung kultura din nila, ipaunawa. Paano magpapaunawa ang isang scholar na kanilang binayaran tungkol sa Pilipinas, tungkol sa Japan, kung mismo ang wika, wala silang grasp. So dahil sa meron silang wika, okay. O sige, ano pang pa natin? Ang lalim. Tumatagal tayo doon. Lumalalim, sir. Pero okay lang, babati muna tayo, sir. Si pala yon, si Elijah Santa Maria ng grade 10, yung El Guapito, sir. Sinagot tayo ni Jarius. Okay. Si Jarius, ibinulugar yung kuya niya. Shout out natin si Gab Gamboa. Good morning, Gab. Si Jana Mendez. Yan. Ay, Jana. Gab. Si Kiara, shout out din. Kiara, nandyan din. Si Angelo Ignacio. Right? And Angelo. Yeah. Si Shan Tagupa is belated happy birthday, Shan. Belated happy birthday. Belated nga. Sir, ikatlong bahagi na tayo ng programa natin. Medyo eto, sir, hindi to masyadong may kinalaman sa pagtuturo o kaya sa inyong pagiging historian. Pero, sir, yung simpleng pamumuhay nyo, sir, sa inyong, katulad yan, yung virtual background mo. Alam ko, dyan yan sa inyong
kaharian sa inyong farm. Oo. Sir, Oo. ano po ang pinagkakaabalahan ng isang, Ginoong Daniel Anciano kapag hindi nagtuturo or hindi nagre-research? Ah, mostly dalawa ang nakita kong woodworking at ngayon metal working. Mm. At siyempre, ang aking exercise, yung grass cutter. Yun lang naman. Kasi bata pa ako, isa sa mga hinangaan ko, yung mga taong lumilikha ng mga pisikal na bagay mula sa kanilang isipan. Halimbawa, ang karpintero o kaya ay ang welder, nakita ko, mostly naita-translate nila yung laman ng isip nila mula mula sa isip, I mean, hanggang sa realidad. Mm. Mas madali kasing makita yung tangible kasi yun eh. Mas madaling makita na hawakan natin at nagagamit yung kanilang ano. Kaya yun ang isa sa mga ginusto ko. Okay. Nice. Sir, dun sa sa aspeto ng carpentry and metalworking. Working. Ano sir yung sa tingin nyo na bahagi nun dun sa pag-aaral nung metalworking or woodworking na sa tingin nyo naging challenge sa inyo bilang isang tao sa inyong estado? Ano yung sa tingin nyo na nakikita nyo na naging challenge nyo at the same time paano nyo to na survive or paano nyo napalipas yung challenge na yon? Hindi. Mostly, ang tawag ko rito sa mga ginagawa kong to ay diversion. Mm-hmm. Diversion, ibig sabihin talagang meron kang pinupuntahan tungo and then inihiwalay mo sandaling oras. Minsan kasi, halimbawa, mahaba yung oras natin ng break natin. Mm-hmm. At wala ka rin namang maisip na gagawin. So, magputol-putol ka muna ng konting kahoy. Ngayon, balikan ko lang. Sabi ko sa iyo, estudyante kami ng kasaysayan. Hindi kami historian kami. Estudyante kami ng kasaysayan. Para kung isusulat namin ang pagsasaka, halimbawa, kasaysayan ng pagsasaka, paano namin isusulat ang pagsasaka kung mismo kami hindi na kami nakikita kung paano tumutubo yan? Paano namin ikukwento? Paano namin ipapaliwanag ang pagtatayo ng bahay kung kami mismo hindi marunong gumukpok o kaya ay maglagari? Mm. So, ibig sabihin, kapag ipinaliwanag namin, kapag isinulat namin ang paggawa ng bahay ng mga sinaunang Pilipino, alam namin yung susulat namin dahil ginawa namin. Pag sinabi namin ng pagsasaka, alam namin dahilan sa nakapagpatubo kami, nakapag-harvest kami. At alam din namin kung gaano kahirap yung challenges na hinaharap ng bawat panahon, ng bawat puno. Okay, mostly this diversion are just attached to what we really want to express to through our research. Ganun yun. Maaaring sa diversion, pero at the same time, nasa likod pa rin yung spirit ng aming intellectual pursuit. Ayos. Sir, family Yes. life, sir. Family life. Kamusta naman, sir, ang inyong pagiging tatay? Kasi alam ko naman, sir, na meron kayong dalawang boys na proud kayo. May chance pa nga akong halubilo sa inyong mga anak na napaka-talented, sir. So, ano po ang inyong sikreto sa pagkakaroon ng isang matatag na pamilya tulad ng sa inyo?
Siguro una, pag-unawa. Pag-unawa at the same time kapag nagkakaproblema, what they call it, magpareha ka na lang. Ano ba, ang misis ko, pag nagagalit sa akin, pag nagagalit siya sa akin, sinisigawan ko. Sinisigawan ko yung asawa ko. Halimbawa, ikaw ba'y magluluto ka, wala pa tayong sinaing, ganitong oras, wala pa tayong sinaing. Sisigawan ko siya. Tumahimik ka na, magsasaing na ako na magluluto, etc. Then, sumunod, pagdating sa mga anak, hindi ko malaman. Hindi rin ako disciplinarian eh. Katulad din ng mga mami, ng mga estudyante natin, hindi ako disciplinarian. At nakita ko sila na nakita ko yung mga bata na hindi naman bastos. Ang mga bata ay hindi bastos. Mas masama pa nga siguro kung didisiplinahin ko yun, baka lumabang pa sa akin. At the same time, hindi ko kailanman pinilit mag-aral yung mga anak ko dahil mga tamad mag-aral yun. Wow. Ulitin ko. Tamad mag-aral yun. Hindi ko nakitang humawak ng libro ang mga anak ko. At ang sabi ng asawa ko, bakit hindi mo sabihang mag-aral yung mga bata? Ang sagot ko lang, hindi rin kasi ako nag-aaral nung ako ay nag-aaral pa. Yung misis ko, side comment, parang gusto yata sumali sa show natin. Pero sir, alam nyo sir, nakakatuwa kasi nung bago pa ako na first time kong na pumunta sa inyo, inintroduce mo ako kila Atoy. Nakakatuwa kasi iba yung pakikitungo ko sa kanila at pakikitungo nila sa akin. Nagkaroon kami kagad ng intellectual conversations. Sa tingin ko sir, isa sa mga bagay na namana ng mga anak mo sa iyo ay yung pagiging intelihente. Na meron tayong pag-uusapan sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto. Kaya sir, saludo ako sa inyo tungkol sa inyong pamilya. Kaya yun. Ikinararangal ko sir na kayo ang aking superior sa senior high school. At sana teka, i-correct lang kita. Excuse, hindi ako ang superior at hindi mo ako superior. Every time, siguro nung panahon ako ay bata pa, mas dynamic ang aking leadership. Kaysa, siyempre, pag tumatanda ka, wala. Sabi ko nga sa iyo, yung ang iniisip mo, problema. Nakangiti lang ako eh. Bakit? Hindi ako ang superior. So happen, meron tayong kasabihan, primus inter pares. It so happen, ako yung pinakamatanda sa magkakapantay. Naintindihan mo, Teacher J? Yes, sir. Yes, sir. Kaya hindi ko kayo binastos, Miss Piquelan, o kahit sino. Hindi mo ako aasahan na babastusin ng kahit sino sa harapan, lalo't may mga kasama tayo. Dahil alam ko masakit. Kung ikaw man sabihan ko, masasaktan ka. At ito yung dahilan kung bakit lagi akong maingat pagdating sa pagsasalita sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Sir Daniel. Ako po ay lugod na ikinararangal na tinatrato niyo po akong sa paraan ng professionalism. Iba po pa rin ang pakiramdam ko na kapag nandiyan kayo panatag po ang loob ko. Iba yung assurance, sir, na nandiyan kayo Kaya yun din ang sinasabi ko sa mga estudyante natin na ang mga senior teachers natin tulad ni Sir Daniel at ni Sir Omer, hindi na sila ganun kailangan magsalita pa tungkol sa disiplina dahil sila mismo ang epitome ng pagiging disiplinadong tao.
Dahil tingnan nyo na lang kung paano i-handle kaming ni Sir Daniel sa pamamaraan ng kanyang leadership. Leadership without words is something of it's very hard to do, it's very complex, pero kokonting tao lang ang kakaya or kumakaya ng ganon sa pamamagitan lang ng konting gestures at konting kibo. Nagagawa na ng mga tao nito na kumilos ng kusa. Yan, si Sir Daniel, isa na yan. So, biglang dumami ang tao Cavite man. This is Waki Arcano. Cavite man. Good morning, Waki. Viperion. Si ano to? Luis Dasa. Mga code name sa code name sa Mobile Legends Juan Rafael de la Cruz, sir. Si Juan nanonood. Shout out kay Juan. La Army. Namiss ko tuloy si Juan. Yes, La Army Bound. Oy, eto sir, former student ko to sa Alpha Angelicum Academy, si La Army Bautista. Good Hello. morning, La Army. Good morning. Sige, kung meron kayong tanong para kay Teacher Daniel. Nako. Tatayo uli ako at hindi ko kaya talagang umupo. Okay. Everyone, kung meron po kayong tanong para kay Teacher Daniel, i-post nyo na po sa ating chat box para masagot-sagot naman si Teacher Daniel at hindi yata siya na-challenge sa mga tanong ko Ayan, tignan natin kung merong magtatanong. Nagsabi si ayan, good morning daw, sabi nila Army. Good morning daw, Sir Daniel. Yes, Army. Baka may tanong ka, Army. Lalo-lalo na ikaw ay by the way, sir, si La Army ay may channel din na sa YouTube. It's called La Army Bound. She is a stewardess or flight attendant, sorry. FA. Yan. Yun yung daw. Tamang politically correct term. Yan. Ayan. Oy, Charles De Castro nagtanong, Sir, nagpapasoft drinks pa rin ba rin kayo? Katulad ng ginagawa natin dati. Pumunta kayo dito, pag-inumin ko kayo ng maraming soft drinks. Sige. Charles, wala akong sasabi kung di na-miss pa rin kita. Isa ka sa mga una kong estudyante. Nice one, Charles. Gab Gamboa, gaano po ba kahirap ang pag-aaral sa history? At mahirap po bang aralin ang mga iba't ibang languages po? Paano ko ba sasagutin? Okay. Charles Gamboa. Sir Gab. Gab Gamboa. Sorry, nagkasabay sila. Pwede pakiulit nga uli yung tanong. Sir, ulitin ko yung tanong ni Gab gaano po ba kahirap ang pag-aaral sa history? At mahirap po bang araling at iba't ibang lengguwahe? Okay, ito lang yung sagot ko, Gab. Madali nating maunawaan ang mga bagay na gusto nating maunawaan, hindi dahilan sa madali itong maunawaan, kung hindi nasa kakayahan nating maunawaan ang mga bagay na gusto nating maunawaan. Ang lalim. Gab, sana nakuha mo yon. Ang lalim nun. Good luck sa'yo. Yan, Ross Arcano. Good morning. Okay. What is the biggest lesson you would want to teach the youth today? Ano daw ang pinakamalaking leksyon na gusto mong ituro sa mga kabataan ngayon, sabi ni Ross? Gusto ko ipaalam sa iyo na ang history ay propaganda. Huwag kang maniniwala sa history na pinukwento ng ibang tao. Kung hindi ikaw mismo ang tumuklas
kung totoo yung pinagsasabi sa'yo. Oh, yeah. Dahil lang sa ang history ay instrumentong politikal ng tao na maging religion, lahat ng institusyon na dumaan sa mahabang panahon, maging ang mga political parties, lahat ng ito, pinipilit nila gamitin ang history. Ang history mula sa puntos ng mga Marcos, ang history mula sa puntos ng mga Aquino. At dahil dito, maraming tinatago. We have to study history but in whole or holistic ang approach natin. Sir, Ulitin ko, Sir, ang dami nag-react doon sa sinabi mo. Yung sa tanong ni Charles De Castro kanina, yung nagpapa-soft drinks. Yan tuloy yung mga younger batch na nagulat. Ganun ka pala, sir, nagpapa-soft drinks. Hindi, si Charles lang. Si Charles lang ba? Kasi minsan pinagalitan ko si Charles. Minsan pinagalitan ko si Charles. Pero nagalit ako. Pero habang naglalakad ako, teka, mali ako eh. Unfair ako kay Charles. Tatandaan nyo, maaaring magkasala ako. Pero ang lamang ko, alam ko kung nagkamali ako. And then I got Charles, painom ulit tayo. And this is the reason, painom muna ako, kung bakit nagpapasoft drinks. Perhaps, if I still possess the ability to accept the mistakes that I've done. Nice. Malupit, sir. Oh, eto, matinding tanong, sir. From Waki Arcano. In all your years of teaching, what has been the hardest struggle? Ano daw ang pinaka matindi niyong pagsubok sa dami ng taon yon sa pagtuturo? The first year. Unang taon. The neophyte year. Oo. I still remember my neophyte year. I was a young man of 20, and my students were fourth year high school, and their age is 16, 17, 18, 19. So magkakapareho lang kami. And I still remember yung before na magturo ako sa kanila, yung teacher na dapat mag-introduce sa akin, ang sabi sa akin, manood ka muna kung paano magturo dito, ha. Ang ginawa sa akin, without any introduction, sabi sa akin, Daniel, umupo ka dyan sa likod. And then, pag upo ko sa likod, naagin yung mga siga. Yung mga, mga bully. Ang sabi sa akin, pakokopyahin mo kami, ha? Pakokopyahin mo. Sabi sa akin ng mga bully, pakokopyahin mo kami sa test, ha? Then, paano hindi? Ako na nagtuturo. Uy, baka dumating si Ma'am Gatdula. And then, nandiyan ka. Hindi, ako teacher mo. Ganun. Ay, sir, yun. Kasi ang laki ng adjustment. And then, the following year, unti-unti. Marami pa rin. Hanggang the remaining 10, nandun ang challenges. Pagdating ng 20, pagdating ng past 10 o 15, wala na. Routine. Oo. Ako naman, sir, based dun sa shinare mo, ang problema ko nung unang taon ng pagtuturo ko, halos the same tayo, sir, eh. Kasi ako, unang sabak ko, high school saka college. Kaya, tuloy, yung mga college students ko, nagiging kaibigan ko. Kasi akala nila, kasama nila ako, estudyante rin ako. Yun pala, malalaman nila. Prof pala nila ako. So, balikan natin. Yun lang siguro yung dahil una, yung first year teaching ko ay nando sa isang depressed area. Kaya nga magkaiba eh. Nung unang turo ko, talagang lahat may hirap, lahat ng mga... Pagdating ko ng huling mga taon ng aking pagtuturo, pumunta ako learning links, lahat ng babae. Wow. Oh, yan. Lahat ng babae, talaga totoo yun. Nice. Sir, maganda tong tanong ni Juan. What's your favorite college course and why?
College course or college subject? I guess subject. Mas maganda subject, ano? Hindi, tama din yun, course. Course, sige. Actually, subject is also a course. Kasi, Juan, hindi pwedeng, Juan, may papaliwanag ako sa'yo. At huwag mong mamasamain ang paliwanag ko. Kapag nasa college, hindi ka pwedeng pumili ng isang course o subject lang ng pagiging paborito mo. Dahil ang isang course or subject ay nakakapit sa iba't ibang subject. Magmula sa isang pasimula, introductory ganoon, and then may number na yan, 111, 101, 102. Kaya ang mangyayari, pag nagkaroon ka ng paboritong subject o course, hindi lang isa, kundi magiging a series of courses or they call it intercourses or yun, ganun. So, intercourse ang gusto ko doon dahil series ng ano yun ng course. Okay. Juan, sana malinaw sa'yo. Sir, sa akin malinaw na malinaw yan, sir. Malinaw? Okay. Mabuti sa iba, hindi. Okay. Si Jana, sir, nagtatanong, ano po ang pinakamasayang bahagi sa pagiging guro ng mga kabataan ngayon? Wow. Lalim nun, di ba? Di ba masaya? Pag nagbibiruan lang, yun lang. Yun lang. Yun lang. Yung mga joke lang natin. Alright. Tinitingnan ko yung mga tanong. Galing kay Charles De Castro. Sir, ano ba tong tanong ni Charles? Multiple choice pa rin ba daw ang inyong mga quiz? Yes. Oo, mas gusto ko lalo ang multiple choice lalo ngayon sa Google Classroom. Google Form. Dahil lang ang maganda nun, hindi na ako mag-check ng paisa-isa eh. Once na isinabit, nag-grade na agad. Oo. Mas maganda ngayon ang multiple choice. Ayan. Kasi yung ibang... Di ba, Teacher Jake, pagka sagot ng bata, pag sinabit niya, may grade na agad? Oo, sir. Papasok mo na lang agad tapos ipapasok pa niya sa class record. Napakasarap kaya magturo ngayon. Alright, yung ibang tanong kasi na sagot nyo na kanina during our discussion sa show. Kaya skip ko yung iba. Maganda tong tanong Ewan ko sir kung kilala niyo to. May nagtatanong, si Irvine Huson. Si Irvine, grade 8. Yeah. Tinatanong niya kung kilala niyo ba si Emperor Alexander Severus. Yun. Hindi ko rin alam, sir. Hindi. Siyempre, sir. Hindi pa kami nag-meet. Teka. Pakisabi ni Irvine, hindi pa kami nagkakausap Pero pag nag-meet kami, siguro makikilala. Tuloy. Ayan, sir. Ang daming tanong. Wait lang. Ay, nako, ito, matindi to. Jelson Bobiles. Shout out ang better half ni Teacher Matu, si Sir Jack. Sir Jelson Bobiles. Kaya may nabahang ang electric fan sa Pilya. Ang tanong ni boss, sadya bang totoo na hindi talaga Emilio Aguinaldo ang nagwagayway ng bandila sa Kawit noong Hunyo 12, 1898. Sorry hindi ko kaya 1898 in Pilipino isang linggo walang... Very good. Paano ba nga yun? Malaki ang chance ang hindi siya. Kasi una, hindi ko din alam. Ito yung totoo. Hindi ko alam kung paano ba yun?
Hindi ko alam kung may source na nagsasabi hindi siya o siya. Pero mostly, nagwawagayuway. Wala akong idea talaga eh. Jet, nagkaroon ako ng chance nagkakaroon ako ng mga chance na pag nagwawagayuway, currently, in this current years, except last year, nakikita ko pa paano tinataas ng mga speaker yung bandera mula sa room. Pero mostly, ang nagtataas ng bandera ay yun, sila. Pero naka-assist lang yung mga naka-assist yung mga sundalo. Hindi wala akong maisip talaga kung siya man o hindi. Kung eto na lang sabihin ko, kung hindi siya ang nagwagayuway, tandaan natin na hindi magaganap yung event na yon kung wala yung Emilio Aguinaldo. Yun lang. Mas mahalaga na yung kanyang isip ang magpatakbo para maganap yung particular event kaysa sa siya ang magwagayuway pa ng bandila na napaka-trivial. Yun lamang po ang sasagot ko. Pasensya na, nag-ikot-ikot ako kasi habang nag-iikot-ikot ako ng salita, nag-evaluate ako. Sir. Sir, ako may follow-up question ako, sir. History naman, sir. Kasi sa darating na Huwebes, sa susunod na linggo, February 25, selebrasyon na naman ng EDSA. Sa tingin niyo, sir, may significance pa ba sa mga kabataan ngayon ang selebrasyon ng EDSA? Kapag ikaw ay estudyante ng kasaysayan, pwede mong masukat ang significance sa tinatawag na attendance. 1986, 87, kung gaano karami yung sumama sa EDSA Revolution, halos malaking bagay bumalik. 87, 88, 89, pagdating ng 90, nagsimulang pumunti na yung umaattend. Lalo na nung 91. Ang umaattend doon, pinipilit na lang na umattend. Mostly mga empleyado ng gobyerno. Magiging question, bakit, ano nangyari? Bakit in 91, hinahakot na yung umaattend? Kasi during 1991, naganap yung tinatawag na Dark Age sa Pilipinas. And then napilitan na lang dumadami dahil ang presidente ay si Ramos. And then after Ramos, unti-unti na. Ang question, significant pa ba? Tingnan na lang natin kung gaano pa yung darating. Pero napakahalaga, ulitin ko lang, maraming dumating kay hindi, napakalaki ng significance ng EDSA revolution. Ang pinakamahalagang pamanan niya sa Pilipinas ay hindi yung napabagsak si Marcos. Ang pinakamahalaga niyang pamana sa kasalukuyang henerasyon, binigyan niya tayo ng holiday. Yun. And on that note, my God, thank you very much for watching our episode 3 for Ask Teacher J. Iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa channel ni Teacher Daniel Anciano. Alright? And ang pangalan ng channel niya ay Mananaliksik. So hanapin niyo po sa YouTube, nandiyan po yung link sa description. Suportahan niyo po kami ni Teacher Daniel. Kung pwede ay mag-donate din kayo sa akin para mapondohan natin ang ating proyekto na pag-setup ng makabagong computer para sa ating setup sa ating shows. So,
Like, share, and subscribe po mga students, parents, and teachers, and friends. And muli po, maraming salamat sa ating kapitapitagang panauhin, Ginoong Daniel Anciano. Thank you very much for your time and for sharing a lot of your insights. And once again, this is Teacher J saying thank you. And Teacher J, meron po. Salamat sa pagsasabi mong kape, tagal. Maraming salamat. Yun tayo eh. Epic talaga eh. Thank you very much sa lahat ng nanood. And once again, this is Teacher J signing off. See you. Cheers.